Hi Marie. Bati pa sa akin ng mga kalalakihang nakatambay at kinakawayan ko naman sila at nginingitian. Uy, punta kayo mamaya ha. Maraming masarap na inumin doon. Sabi ko pa, huwag ka mag-alala. Maasahan mo kami basta makikita ka namin doon ha. Sabi nila at matamis ng ngiti ulit ang pinakita ko. Saka kinindatan sila at kumaway na. Masasabi ko rin kilala na ako sa lugar na ito. Ilang minuto lang ay malapit na ako sa aking trabaho at dinig ko na ang tunog ng musika sa loob. Pagpasok ko ay nakasalubong ko na si Madam. Siya yung parang pinamatas namin dito na taga-asikaso sa mga panauhin o customer namin dito. O Marie, mag-perform ka na. Ang daming customer kanina ka pa hinihintay. Sabi ni Madam. Sige po Madam, ilalagay ko lang yung gamit ko sa likod. Sagot ko at pumasok na sa may likod kung nasaan ako magbibihis. Uy, buena mano ko mga tiyong kano. Ang daming pera. Dinig ko pa na makapasok ako. May mga kasama rin ako mga kababaihan din, pero iba sila sa akin. Sila yung mga binabayaran ng customer para magpaligaya ng mga kalalakihan. Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Oh, andito na pala si Marie. Sabi ni Nika, nakasama nga doon sa sinasabi ko, pero kahit ganoon ay kaibigan ko siya. Pinapa-perform na ako ni Madam Nakangiting sagot ko pa at nagpalit ng damit. Ay naku talaga, kanina pa maraming customer at hinihintay ka na nila. Sabi ni Nika. Mukha nga maraming customer at nakadali na agad kayo Sagot ko. Dalawang Pinoy pa lang sa akin. Itong si Ana, tuwan-tuwa dahil buwan naman niya yung dayuhan. Kaya ginalingan daw niya para balik-balikan siya marami daw kasing pera. Sagot niya at natawa naman ako ng bahagya. Napatingin naman ako sa kanya at halata sa itsura ang pagkatuwa. Oo nga no, mukha nga. Sabi ko pa at saka inayos na ang buhok ko. Kahit ganyan ang kanilang ginagawa ay mabubuti pa rin silang tao. Hirap sa buhay lang ang dahilan kaya nagawa nilang makipagsapalaran. Kahit pa pagbebenta sa sarili ay inauna nila para lang may pangbuhay sa sarili at sa pamilya. Pagkatapos kong ayusin ang aking sarili, nagpaalam na ako sa kanila. O sige na Nika, magpa-perform na ako sa stage. Sabi ko pa. Sige girl, go! Sagot nito at nakangiti naman akong umalis. Kahit mga bayarang babae sila ay alam pa rin nilang magpahalaga pagdating sa pakikipagkaibigan at ako na mismo magpapatunay noon. Pagpunta ko sa may likod ng stage ay nagpago signal na ako sa DJ namin kaya nagpatugtog na siya ng music kasabay na pagsabay ng makukulay na ilaw. Marahan ako naglakad patungo sa may stage at dinig ko na ang hiyawan at sipulan ng mga kalalakihan habang marahan ako naglalakad palapit. Hanggang sa nasa may gitna na ako, tumawak na roon sa may pole at nagsimula na sumayaw. At halos kalahati na ng balat ko nakalantad pero okay lang, sanay naman na ako. Sanay na rin ako sa mga matang nakatingin sa akin at sa mga nakakakilabot ng ngiti nila. Patuloy pa rin ako sa pagsayaw kasabay ng pang-aakit ko sa mga taong nakatingin sa akin. Pero tulad nga na sinabi ko ay dancer lang ako. Hanggang doon lang yun. Masasabi kong hindi rin madali ang maging isang dancer. Minsan ay may mga taong hindi makapagtimpi sa'yo at aalokin ka pa ng pera kapalit lang ng isang sandali pero hindi ako pumapayag kasi nga dancer lang ako at hindi ako binabayarang babae katulad ng iba. Trabaho ko lang ay akitin at pasayahin sila sa pamamagitan ng pagsasayaw pero hindi ang ibigay ang aking sarili. Alam din niya nila Madam. Kaya kapag may sitwasyon na gano'n na umaabot sa pinipilit na ako, ay si Madam na ang kumakausap at nagpapaliwanag sa kanila. Itutuloy.